Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang vlogger na handang pasukin ang kahit anong lugar, basta madagdagan ang kanyang followers. Ngunit sa gabing pinili niyang mag-live sa abandonadong ospital, hindi lang tao ang nanood. May isang gutom na nilalang na natutong sumunod sa liwanag ng cellphone. May isang balbal na hindi lumalabas sa comments, pero makikita sa likod mo kapag tumingin ang kamera. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng lugar ay ginawa para pasukin, at hindi lahat ng takot ay dapat gawing content. Simulan na natin ang kwento ng ang vlogger na nag-live sa abandonadong ospital. Sa bayan ng San Rafael, may isang gusaling matagal nang nakatayo sa dulo ng kalsadang nilalamon ng talahib. Dati itong ospital. 3 palapag, mahahabang pasilyo, at bintanang nababalutan na ng alikabok at lumang ulan. Noong buhay pa ang lugar na ito, dito dinadala ang mga pasyenteng galing sa bundok, aksidente sa palengke, mga batang nilalagnat, at mga matandang hirap ng huminga. Ngunit isang gabi, nagsimula ang sunog sa lumang storage room sa likod. Walang nakakaalam kung aksidente ba yon, kapabayaan, o sinadyang takpan ang isang mas madilim na lihim. Ang alam lang ng bayan, may mga pasyenteng hindi nailabas. May nurse na huling nakitang tumatakbo sa hagdan. May batang hinahanap ng kanyang ina hanggang sa maubos ang usok. At may isang kwarto sa 3 palapag na hindi nasunog. Room 300 at siyam. Ayon sa matatanda, tuwing 3:00 ng madaling araw, may ilaw na kusang bumubukas sa loob ng room 300 at siyam kahit matagal ng putol ang kuryente. May umiyak doon. Minsan babae. Minsan bata. Minsan boses ng taong parang nakikiusap na huwag siyang iwan. Ngunit may mas matinding kwento ang mga dating gwardiya. May nakatira raw sa ospital na hindi multo. Hindi kapre. Hindi manananggal. Hindi tikbalang. Balbal. Isang nilalang na humahanap ng bangkay, ngunit kapag matagal itong nagutom, hindi na ito marunong maghintay na mamatay ang tao. Sa liwanag daw ng cellphone, makikita ang mata nito. Sa ordinaryong paningin, wala kang makikita. Kaya sabi ng mga matatanda, huwag kang magre-record sa ospital. Dahil kung nakita ka nito sa kamera, hahanapin ka nito sa dilim. Ngunit ang ganitong babala ang pinakapaboritong gawing content ni Vince Aragon. Kilala siya online bilang Vince Walang Takot. Mga kawalang takot, kung may multo man dyan, mag-comment ka muna bago ka magpakita. Iyan ang linyahan niya sa bawat video. May milyon na siyang views sa pagpasok sa lumang mansyon, pagtulog sa sementeryo, at pagpapanggap na kinakausap ang mga espiritu sa tulay. Pero sa totoong buhay, hindi siya ganoon katapang. Sa likod ng kamera, si Vince ay takot din sa dilim, takot sa ipis, at takot sa nanay niyang nagtatanong kung kailan siya kukuha ng matinong trabaho. Ang matapang talaga ay ang kasama niyang si Pilo, kahit hindi niya alam. Si Pilo ang kameraman, editor, taga-bitbit ng ilaw, taga-basa ng comments, taga-takbo kapag may aso, at taga-paalala na baka bawal ang ginagawa nila. Vince, siguraduhin mo ha, kapag may humabol sa atin, hindi mo ako iiwan. Siyempre naman. Noong nakaraang video, iniwan mo ako sa bahay na may ahas. Hindi ahas iyon. Sinturon lang. Vince, yung sinturon sumirit papunta sa akin at kumurap. Malikhain lang ang imagination mo. Malikhain? 2 araw akong nagdasal gamit ang extension cord dahil akala ko rosaryo. Kahit laging kabado si Pilo, sumasama pa rin siya kay Vince dahil magkaibigan sila mula pagkabata.
Noong walang naniniwala sa pangarap ni Vince, si Pilo ang unang naghawak ng kamera. Noong wala pang views, si Pilo ang nag-like gamit ang 3 account niya. At noong nagsimulang sumikat si Vince, si Pilo pa rin ang nasa tabi niya, kahit napapansin niyang nagbabago na ang kaibigan. Vince, kailangan ba talaga nating pasukin yung San Rafael Hospital? Kailangan. Bumaba ang views natin. Yung bagong vlogger, pumasok sa lumang simbahan at nag-trending. Hindi magdasal na lang din tayo sa simbahan. Horror channel tayo, hindi chore. Pwede naman horror chore. Ako kakanta, lahat matatakot. Kaya nga ikaw ang kameraman, Pilo. Gabing iyon, 10:30, nagpunta sila sa harap ng lumang ospital. Umuulan ng mahina. Ang gate ay kinakalawang, at ang karatulang San Rafael Hospital ay halos hindi na mabasa. Sa gilid ng gate, may maliit na tindahan ng kape at sigarilyo. Doon nakaupo ang isang matandang lalaki na may suot na lumang jacket. Siya si Mang Osing, dating gwardiya ng ospital. Saan kayo pupunta? Magsushoot lang po kami, tay. Sa loob? Hindi po sana. Ako, gusto ko rito lang sa labas. Pwede na po bang thumbnail sa gate? Sa loob po. Live challenge. Kung pera ang hanap niyo, maghanap kayo ng trabaho. Kung takot ang hanap niyo, hindi niyo na kailangang pumasok. Nasa mukha mo na. Tay, ako po ba yun? Ikaw ang may isip. Yung kasama mo, may kamera lang. Tay, alam naming may mga kwento. Pero content lang po ito. Wala naman talagang multo. Tama ka. Hindi multo ang dapat mong katakutan doon. Huminto si Vince sa pag-aayos ng tripod. Ano pong ibig niyong sabihin? May bagay sa loob na natutong gumamit ng ingay. Dati, laman ang hinahanap niya. Ngayon, pansin. Kapag naramdaman niyang pinapanood siya, susunod siya. Narinig mo yon, Vince? Susunod daw. Ako ayaw kong may sumusunod sa akin maliban kung pagkain delivery. Tay, magandang intro ito ah. Pwede po bang magpa-interview? Huwag mong gawing joke ang babala. Okay lang po, 30 seconds lang. Kapag narating ninyo ang room 300 at siyam, huwag ninyong bubuksan ang kabinet sa loob. Kabinet? Bakit po? Dahil kung walang laman ang kabinet, ibig sabihin nasa likod ninyo na siya. Biglang tumahimik si Pilo. Vince, uwi na tayo. May kabinet na involved. Ayoko ng furniture horror. Perfect. Ito ang kailangan natin. Binuksan ni Vince ang livestream. Mga kawalang takot, nandito na tayo sa San Rafael Hospital, ang abandonadong ospital na sinasabing may room 300 at siyam na hindi dapat pasukin. At kung gusto ninyo pong mabuhay kami, i-comment ninyo ang iuwi na. Huwag ninyo siyang pansinin. Kapag umabot tayo ng 50,000 live viewers, papasukin natin ang room 300 at siyam. No cuts, no fake, live na live. Sa unang 10 minuto, masaya ang live. May mga tumatawa kay Pilo. May nagdo-donate para ipabukas sa kanila ang morgue. May nagsasabing fake ang lahat. Umabot agad sa 12,000 ang viewers. Pumasok sila sa gate. Sa unang hakbang pa lang ni Vince sa loob ng ospital, biglang humina ang ulan sa labas, na parang may nagsara ng pinto sa pagitan ng mundo ng buhay at mundo ng mga hindi na nakalabas. Ang lobby ay malawak at madilim. May reception desk na basag ang salamin. May lumang wheelchair sa gitna ng sahig. May mga poster tungkol sa kalinisan na kupas na. Vince, may wheelchair. Alam ko. Bakit parang nakaharap sa atin? Dahil doon siya iniwan. Hindi, kanina sa picture sa internet, nakaharap siya sa pader. Sandaling napahinto si Vince. Baka ibang wheelchair. Ay, syempre. Marami namang wheelchair na mahilig magpalit ng pwesto. Itinaas ni Vince ang kamera. Mga kawalang takot, first room tayo. Emergency ward.
Sa emergency ward, nakakalat ang lumang higaan. May kurtinang nakasabit pa rin, nangingitim sa amat. May mga bote ng gamot na walang laman. Habang naglalakad sila, narinig nila ang tunog ng monitor. Hindi malakas. Hindi tuloy-tuloy. Isang mahinang tunog na parang puso. Vince, narinig mo? Baka notification. Kung notification yan, kailangan na nating palitan phone mo. Tunog Sa comments, may unang kakaibang pumasok. May bata sa likod ng kurtina. Vince, may nag-comment. May bata raw sa likod ng kurtina. Sige, tingnan natin. Hindi ibig sabihin kapag may nagsabi, susundin natin. Kapag sinabi nilang tumalon ka sa balon, tatalon ka. Kung may 50,000 viewers, pag-iisipan ko. Kaya tayo nasa ganito eh. Hinawi ni Vince ang kurtina. Wala. Ngunit sa kamera, saglit na nakita ng mga viewers ang maliit na kamay na umatras sa ilalim ng higaan. Nakita Lee. Vilif kamay. Hindi siya edited. Vince, lahat sila nagsasabing may kamay. Comments lang yan. Gusto lang nila tayong matakot. Biglang gumalaw ang wheelchair sa lobby. Hindi nila nakita pero narinig nila. Isang mabagal na ikot ng gulong sa basang sahig. May nagtutulak. Hangin. Vince, kung hangin yan, ang sipag. May license magmaneho ng wheelchair. Tumawa ang ilang viewers sa comments. Ngunit biglang nawala ang tawa nang may lumabas na bagong comment. Huwag kayong aakyat. Oh, may roleplay na. Huwag kayong aakyat. Parehong comment. Iba-ibang account. Huwag kayong aakyat. Huwag kayong aakyat. Huwag kayong aakyat. Daan-daang comment ang sabay-sabay lumitaw. Iisang mensahe. Huwag kayong akyat. Mga kawalang takot, kapag sinabing huwag akyat, alam na nyo ang gagawin natin. Uwi. Akyat. Mali ang sagot mo. 0 ka sa survival. Umakyat sila sa hagdan papuntang ikalawang palapag. Sa bawat hakbang, may tunog na kasabay nila. Una, akala nila etyo. Ngunit nang huminto sila, may isa pang hakbang na tumunog. Mula sa ibaba. Vince, huminto tayo pero may humakbang. Baka nahuli lang yung tunog. Tunog ba o estudyante? Bakit late? Sa ikalawang palapag, mas malamig ang hangin. May mahabang pasilyo roon na puno ng mga kwartong may numerong halos burado na. Sa dulo, may pinto ng operating room. Nang madaanan nila ang nurse station, nakita nila ang isang lumang logbook. Guys, may logbook. Tingnan natin. Baka may pangalan natin dyan. Ayoko. Binuksan ni Vince ang logbook. Basa na ang ibang pahina. Ngunit may isang pahinang tuyo. Sa gitna nito may sulat kamay. Kung may kumatok mula sa loob ng room 300 at siyam, huwag sasagot. Vince, nakita mo yan? Basahin natin ulit para maintindihan mo. Huwag sasagot. Relax. Yung word na huwag, ibig sabihin hindi. Hindi ibig sabihin konting. Biglang nag-glitch ang livestream. Naputol ang mukha ni Vince sa screen. Naging itim at puti. Lumitaw ang lumang footage, parang galing sa CE. Sa footage, may nurse na tumatakbo sa parehong pasilyo. Hawak niya ang isang bata. Sa likod niya, may gumagapang sakisam. Hindi malinaw ang mukha. Ngunit malinaw ang mga daliri. Mahaba. Payat. Parang ugat na may kuko. Ano yun? Rewind. May nilalang sa kisam. Mga kawalang takot, nakita ninyo yun? Kung edited man ito, hindi ako ang nag-edit.
Lev ito. Exactly. Kaya mas nakakatakot. Pumasok sila sa operating room. Sa loob, may lamisang bakal na kalawangin. May ilaw sa kisam na nakabitin. May kabinet sa gilid na bahagyang bukas. Sa tabi ng lamesa, may nakasabit na lumang surgical gown. Vince, kung gumalaw yung gown, ako na mismo papatay ng Lev. Huwag. 40,000 viewers na tayo. 40,000 viewers na pala. Sige, pakisabi sa kanila mag-ambag sa pamasahe natin pauwi. Habang nag-ikot si Vince, biglang may pumasok na donation. Buksan ang kabinet. May nag-donate ng 5,000. Buksan daw ang kabinet. Ibalik mo. Hindi pwede. Sabihin mo maintenance fee ng buhay natin. Lumapit si Vince sa kabinet. Vince, sabi ni Mang Osing, kapag walang laman ang kabinet, nasa likod natin siya. Ibang kabinet iyon. Room 300 at siyam yung sinasabi niya. Ay, may technicality pa pala ang kamatayan. Binuksan ni Vince ang kabinet. Sa loob, may lumang maskara ng oxygen, basag na bote, at isang maliit na laruan. Laruang ambulansya. May laruan. Creepy. Nang kunin ni Vince ang laruan, umandar ito sa palad niya kahit wala ng gulong ang isa nitong bahagi. Tumunog ang maliit na sirena. Mahina. Basag. Parang umiiyak. Kuya, ibalik mo. Pareho silang napalingon. Narinig mo? Good. Hindi ako baliw. Hindi ko sinabing hindi. Salamat sa support, kaibigan. Biglang lumamig ang kamay ni Vince. Binitawan niya ang laruan at gumulong ito pabalik sa ilalim ng lamisang bakal. Nang itutok ni Pilo ang kamera sa ilalim ng lamesa, nakita ng viewers ang isang batang nakaupo sa dilim. Maputla. Basa ang buhok. Yakap ang laruan. Ngunit nang tumingin sina Vince at Pilo gamit ang sarili nilang mata, wala silang nakita. Nasa ilalim ng mesa. Batang lalaki. Umiiyak siya. Vince, bakit sila lang nakakakita? Hindi ko alam. Sa unang pagkakataon, hindi nagbiro si Vince. Sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip ang views. Iniisip niya kung paano sila lalabas. Ngunit bago niya sabihin kay Pilo na bumaba na sila, tumunog ang notification ng Lev. 50,000 viewers. Room 300 at siyam. Room 300 at siyam. Room 300 at siyam. Pilo. Huwag. Alam ko yung tono mo. Yan yung tono ng taong gagawa ng maling desisyon. Kailangan nating tapusin. Hindi, kailangan nating mabuhay. Kung aalis tayo ngayon, sasabihin nilang fake tayo. Kung hindi tayo alis, sasabihin nilang rest in peace tayo. Ngunit nanaig ang yabang ni Vince. Umakyat sila sa ikatlong palapag. Habang pataas sila, humihina ang signal, ngunit hindi namamatay ang Lev. Sa katunayan, lalo pang dumadami ang viewers. 60,000, 70,000, 80,000. May mga nagsasabing ipatawag na ang pulis. May nagsasabing acting lang. May nagsasabing nakikita nila ang isang bagay na palapit ng palapit mula sa likod. Vince comments ulit. May nasa hagdan daw. Huwag kang lumingon. Bakit? Kasi kung totoo, ayokong makita. Aba, ngayon ka pa naging praktikal. Sa ikatlong palapag, mas makapal ang dilim. Ang hallway ay mahaba, ngunit parang gumagalaw. Ang mga numero sa pinto ay hindi magkakasunod. 301. 302. 303. Pagkatapos 300 at siyam.
Nasaan yung 304 hanggang 308? Baka natanggal. Pati room numbers nag-resign. Nakatayo sila sa tapat ng room 300 at siyam. Ang pinto nito ay hindi kasing sira ng iba. May marka ng sunog sa gilid, ngunit buo ang hawakan. Sa ilalim ng pinto may liwanag. Dilaw. Malabo. Parang ilaw ng lamparang halos maubos na ang langis. Biglang may kumatok mula sa loob. 3 mahinang katok. Huwag sasagot. Muling may kumatok. Nurse? Vince, huwag. Nurse, nandyan ka ba? Baka may tao sa loob. Abandonado ito ng 20 taon. Kung may tao dyan, hindi na yan nagbabayad ng rent. Tulungan ninyo ang anak ko. Napahinto si Vince. Ang boses ay hindi parang multo. Parang tunay na ina. Pagod. Umiiyak. Nawawalan ng pag-asa. Vince, hindi natin trabaho yan. Pilo, paano kung totoong may tao? E di tatawag tayo ng pulis mula sa labas. Hindi tayo papasok na parang bida sa pelikulang laging nauuna mamatay. Sa comments, nagkagulo ang viewers. Elay, sasagot. Buksan ehi. Liri bata. Nasa kisam zinri. Patingin if likod eh. Hindi na alam ni Vince kung alin ang paniniwalaan. Ngunit sa taas ng viewers, sa lakas ng tibok ng puso, at sa matinding kagustuhang patunayan na siya pa rin ang Vince walang takot, hinawakan niya ang doorknob. Vince. Sandali lang. Hindi yan sandali. Yan yung eksena bago tayo hanapin sa documentary. Binuksan ni Vince ang pinto. Sa loob ng room 300 at siyam, hindi ganoon kadilim. May lumang kama sa gitna. May puting kumot na halos kulay abo na. May kabinet sa gilid. May stand. May basag na frame sa pader. At sa kama, may babaeng nakaupo. Nakayuko. Suot ang lumang hospital gown. Hawak niya ang kamay ng batang nakahiga sa kama. Maan? Hindi gumalaw ang babae. Vince, sa kamera iba yung itsura niya. Ano? Wala siyang mukha sa live. Tiningnan ni Vince ang screen. Sa mata niya may babaeng nakayuko. Sa screen, ang nakaupo sa kama ay isang maitim na aninong nakabaluktot, mahaba ang leg, at ang ulo ay nakatagilid sa paraang hindi kaya ng tao. Ang batang nakahiga sa kama ay wala. Sa halip, may malaking hukay sa gitna ng kumot, parang may matagal nang nakahiga roon at nilamon ng dilim. Vince, labas na. Biglang nagsalita ang babae. Bakit ninyo kami pinapanood? Hindi po kami nananakit. Nagla-live lang kami. Noong nasusunog kami, may nanood din. Nanginginig ang boses ni Vince. Sino po kayo? Ako ang huling nanay na humingi ng tulong sa kwartong ito. Vince, please. At siya ang huling gutom na pumasok dito. Biglang bumukas ang kabinet. Walang laman. Napako sa kinatatayuan si Pilo. Vince. Alam ko. Walang laman yung kabinet. Alam ko. Ibig sabihin, hindi na niya natapos. Dahil sa screen ng live stream, lumitaw ang balbal sa likod nila. Nakadikit ito sa pader na parang malaking gagambang tao. Ang mga mata nito ay malalim at gutom. Ang katawan nito ay payat ngunit mahaba, parang buto at anino na pinagdugtong. Sa totoong mata, wala silang makita. Sa kamera, kitang-kita ng lahat. Nasa likod ninyo. Takbo. Hindi edited vle. Pilo lumingon eh. Ayokong lumingon. Baka mag-confirm. Takbo.
Tumakbo sila palabas ng room 300 at siyam. Sa likod nila, narinig ang paggapang sa pader. Hindi yabag. Hindi takbo. Parang maraming tuyong sanga na sabay-sabay kumikiskis sa semento. Binagtas nila ang hallway, ngunit ang dulo nito ay hindi hagdan. Emergency ward. Bakit nandito tayo ulit? Hindi ko alam. Alam mo ba papunta sa exit? Hindi. Alam mo ba kahit papunta sa CR? Hindi. Great. Mamamatay tayong confused. Sa emergency ward, lahat ng kama ay may nakahigang anino. Hindi gumagalaw, ngunit nakaharap sa kanila. Sa pader may mga lumang orasan. Lahat nakatigil sa 3:00. Ang live stream ay umabot sa 100,000 viewers. Ngunit unti-unti, nag-iba ang comments. Bakit nasa bahay ko yung tunog? May kumakatok sa kwarto ko. Guys, naririnig ko rin yung paggapang. Patayin ninyo yung live. Ayaw mapatay. Hindi lang sina Vince at Pilo ang naaabot ng ospital. Ang sinumang nanonood ng masyadong matagal, nakakarinig na rin ng tunog. Parang may gumagapang sa kisame. Vince, hindi na lang tayo ang nadadamay. Paano ko papatayin? Ayaw gumana. Ikaw ang tech guy. Editor ako, hindi exorcist. Pinindot ni Vince ang end live. Hindi gumana. Pinatay niya ang phone. Hindi namatay. Tinanggal niya ang battery, ngunit sealed ang phone. Ihagis mo. Mahal ito. Mas mahal ang buhay mo. Inihagis ni Vince ang cellphone sa sahig. Nabiyak ang screen. Ngunit tuloy pa rin ang live. Sa basag na screen, nakikita pa rin sila. At sa likod nila, papalapit ang balbal. Tumakbo sila papunta sa stairwell, ngunit nang buksan nila ang pinto, morgue ang bumungad. Hilera ng lumang drawer. Malamig na hangin. Amoy kalawang at lumang tubig. Ayoko dito. Ito yung ref ng mga patay. Wala tayong choice. Meron. Magpanggap tayong patay. Baka mawalan siya ng interest. Balbal yun, Pilo. Ay na pala. Bad idea. Sa gitna ng morgue, may isang drawer na bahagyang bukas. Mula sa loob, may lumalabas na ilaw ng cellphone. Lumapit si Vince. Huwag mo na namang lalapitan ang obvious na trap. Baka phone ng ibang taong pumasok dito. Exactly. Phone ng taong hindi na nakalabas. Kinuha ni Vince ang phone. May nakaplay na lumang video. Sa video, isang lalaking vlogger din ang nakatayo sa room 300 at 10 taon na ang nakalipas. Guys, kung may multo dito, magpakita ka. Biglang nag-glitch ang video. Lumitaw sa likod ng lalaki ang parehong balbal. Pagkatapos, nag-black screen. Sa dulo ng video, may boses. Kapag nakita mo ito, huwag mong hayaang matapos ang live. Kailangan may manood. Kapag wala nang nanonood, ikaw na lang ang kakainin niya. Nanlaki ang mata ni Vince. Kaya ayaw matapos ng live. Ano? Ginagamit niya ang viewers. Habang may nanonood, lumalakas siya. E di patayin natin. Kapag pinatay, baka tayo ang kunin agad. Kapag hindi pinatay, lahat nadadamay. Ang galing, dalawang choices, parehong malas. Biglang bumukas ang isa sa mga drawer sa likod nila. Hindi tao ang lumabas. Isang lumang kumot, kusang gumapang sa sahig, papunta sa kanila. Vince, ayan na yung kumot na walang may-ari. Takbo. Tumakbo sila sa kabilang pinto ng morgue. Sa likod ng pinto, nakita nila ang chapel ng ospital. Maliit ito. Wasak ang mga upuan. May krus sa harap na nakatagilid.
Ngunit kahit sira, dito unang nakaramdam ng konting ginhawa si Pilo. Dito tayo. Dito ligtas tayo. Sigurado ka? Hindi, pero mas gusto ko dito kaysa sa ref ng patay. Sa altar, may lumang kandila na biglang umilaw kahit walang nagsindi. Sa tabi nito, may rosaryo. Kinuha ni Pilo ang rosaryo. Lord, sorry po sa lahat ng maling thumbnails namin. Pilo, focus. Nagfo-focus ako. Spiritual focus. Sa likod nila, narinig ang boses ng babaeng mula sa room 300 at siyam. Ang balbal ay hindi lang kumakain ng laman. Kumakain din ito ng atensyon. Paano namin siya mapapatigil? Ipakita ninyo ang totoo. Ano pong totoo? Kung bakit siya narito. Biglang umilaw ang dingding ng chapel. Para itong projector, ngunit walang projector. Lumitaw ang alaala ng ospital noong gabi ng sunog. May mga pasyenteng sumisigaw. May nurse na kumakatok sa mga pinto. May doktor na hinahanap ang master key. Sa room 300 at siyam, may batang may sakit at ang kanyang ina. Ngunit sa sulok ng kwarto, may isang lalaking bantay na nagtatago ng mga gamot at supply. Hindi siya doktor. Hindi siya nurse. Siya ang caretaker na nagnanakaw ng gamit mula sa ospital. Nang kumalat ang apoy, tumakbo siya sa room 300 at siyam para kunin ang tinago niyang pera at alahas mula sa mga pasyente. Ngunit may nauna na roon. Isang payat na nilalang na matagal nang umaaligid sa morgue, naghihintay ng patay. Sa gulo ng sunog, nagutom ito sa takot ng mga tao. At nang makita nitong walang makakalabas, natuto itong kumain ng mas malakas na bagay kaysa katawan. Natuto itong kumain ng panonood. Kaya kapag may nagre-record, Binubuksan ninyo ang bintana. bintana papunta saan? Papunta sa gutom niya. Biglang lumakas ang live stream. Umabot sa 200,000 viewers. Sa comments, may mga taong nagsasabing may anino na rin sa bahay nila. May kumakatok sa kabinet ko. Hindi ko ma-close ang live. May nakasabit sa kisam. Vince, tapusin mo na. Bumagsak si Vince sa sahig ng chapel. Kasalanan ko ito. Pero pwede ka pang bumawi. Paano? Ikaw ang nagsimula ng live. Ikaw ang magsasabi sa kanila na huwag nang manood. Hindi nila ako pakikinggan. Vince, artista ka sa kamera. Gamitin mo naman sa tama. Pinulot ni Vince ang basag na cellphone. Mga kawalang takot, kung nanonood pa kayo, makinig kayo. Hindi ito challenge. Hindi ito prank. Hindi ito content. Nanginginig ang boses niya pero nagpatuloy siya. Lumabas kayo sa live. I-lock ninyo ang phone ninyo. Takpan niyo ang kamera. Huwag kayong mag-comment. Huwag kayong manood. Fake. Acting. Takot na siya. Ayaw maniwala. Pilo, tulungan mo ako. Ako? Ako nga yung kameraman na nanginginig. Sabihin mo sa kanila. Humarap si Pilo sa kamera. Pawis, putik, at takot ang mukha niya, pero sa unang pagkakataon, tumigil siya sa pagbibiro. Guys, ako si Pilo. Alam niyo naman ako, takot ako sa lahat. Takot ako sa dilim, ipis, multo, nanay ni Vince, at minsan sa sariling anino ko kapag pumayat sa ilaw. Huminga siya ng malalim. Pero seryoso ako ngayon. Kung nanonood kayo dahil gusto ninyong may mangyaring masama sa amin, umalis na kayo. Kung nanonood kayo dahil curious kayo, umalis na rin kayo. May mga takot na kapag pinanood mo, pinapalakas mo. Dahan-dahang bumaba ang viewers. 200,000. 190. 150. Ngunit sa pagbaba ng viewers, nagalit ang ospital. Nyanig ang chapel. Bumukas ang mga pinto. Mula sa hallway, lumitaw ang balbal.
Ngayon, nakikita na nila kahit hindi sa kamera. Payat ito, nakayuko, mahaba ang mga braso, at ang tiyan nito ay parang walang laman. Ngunit ang mata nito ay puno ng liwanag ng libo-libong screen. Manood kayo. Nagsalita. Narinig ko. Sana hindi ko narinig. Manood kayo. Umangat ang phone mula sa kamay ni Vince, parang hinihila ng hindi nakikitang tali. Itinutok nito ang kamera sa mukha ng balbal. Biglang tumaas ulit ang viewers. Nakita ko. Tutu. Screenshot. Nakita si Live Dengo Halimaw. Sa bawat comment, tila lumalakas ang balbal. Sa bawat screenshot, tila humahaba ang anino nito. Huwag niyong i-share. Guys, hindi lahat ng viral dapat ipasa sa Yes. Mula sa likod ng altar, lumitaw ang batang may laruang ambulansya. Kuya, sa ilaw siya nabubuhay. Anong ilaw? Sa ilaw ng mga mata. Kamera. Screen. Viewers. Kailangan nating sirain yung phone. Binato mo na, buhay pa rin. Hindi phone ang sisirain. Yung signal. Naalala ni Vince ang lumang broadcast room sa second floor. May nakita siyang communication panel doon kanina. Kung masisira nila ang lumang antenna relay na kumakabit sa emergency system, baka maputol ang kakaibang signal ng ospital. So babalik tayo sa second floor, dadaan sa hallway na may balbal, para sirain ang haunted wifi. Sana nag-aral na lang ako ng accounting. Tumakbo sila palabas ng chapel. Hinabol sila ng balbal, ngunit hindi ito tumatakbo na parang tao. Gumagapang ito sa dingding, umaakyat sa kisame, bumababa sa harap nila, pagkatapos ay nawawala kapag tinamaan ng ilaw ng kandilang hawak ni Pilo. Vince, takot siya sa kandila. Hindi takot. Naistorbo. Same effect. Basta ayaw niya. Ako rin ayaw ko sa math, naistorbo ako. Sa second floor, nakarating sila sa broadcast room. Maliit ang kwarto. May lumang desk, sirang microphone, at malaking metal panel na puno ng switches. Sa pader, may nakasulat sa uling. Huwag mong hayaang makita kanya sa huling segundo. Anong huling segundo? Hindi ko alam. Lagi na lang ganito. Walang manual ang mga sumpa. Sinubukan ni Vince ang mga switch. Una, walang nangyari. Pangalawa, umilaw ang hallway. Pangatlo, tumunog ang lumang speaker ng ospital. Code Black. Code Black. Room 300 at siyam. Biglang nagring ang lahat ng telepono sa ospital. Lumang telepono sa nurse station. Sirang phone sa reception. Cellphone ni Vince. Cellphone ni Pilo. Vince, bakit may signal phone ko dito? Kanina walang load yan. Huwag mong sagutin. Hindi ko sasagutin. Wala akong pambayad kahit buhay pa tumatawag. Kinuha ni Vince ang metal chair at hinampas ang panel. Nag-spark ito. Umilaw ang buong kwarto. Sa likod nila, biglang lumitaw ang balbal. Hindi na ito nakangiti. Gutom na ito. Manood. Pilo, hawakan mo ang kandila. Hawak ko na. Huwag mong hayaang lumapit. Vince, para akong guard sa parking, pero halimaw ang sasakyan. Lumapit ang balbal. Itinaas ni Pilo ang kandila. Umatras ito, ngunit saglit lang. Sa bawat segundo, humihina ang apoy ng kandila. Bilisan mo. Konti na lang. Muling hinampas ni Vince ang panel. Nabiyak ang metal cover. Sa loob, hindi wires ang nakita niya. Mga lumang gilays. Mga pangalan ng pasyente. Mga litrato. Mga piraso ng basag na screen.
Para bang taon-taon, iniipon ng ospital ang lahat ng taong nag-record at nawala. Pilo, hindi ito makina. Ano? Alaala ito. Sa gitna ng panel, may lumang hospital tag na may nakasulat na pangalan. Romy Salvador, caretaker. Siya ang lalaking nagnakaw noong gabi ng sunog. Siya ang unang kinain ng balbal. At ang kasakiman niya ang naging pintuan ng nilalang sa ospital. Ito ang kailangan nating alisin. Hinila ni Vince ang tag. Sumigaw ang ospital. Hindi boses ng tao. Boses ng bakal, salamin, pintuan, at lahat ng alaala na ayaw pakawalan. Biglang umatake ang balbal. Tinulak ni Pilo si Vince palayo. Vince! Bumagsak si Pilo sa gilid ng kwarto. Nalaglag ang kandila. Unti-unting namatay ang apoy. Pilo! Tapusin mo! Hindi kita iiwan. Hindi mo ako iiwan kung tatapusin mo yan. Kapag hindi, lahat tayo iiwan sa ospital na ito. Nangingilid ang luha ni Vince habang hinila niya ng buong lakas ang hospital tag. Sa huling hila, naputol ang tali. Sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw. Nawala ang live stream. Sa libo-libong bahay, biglang nag-black screen ang mga cellphone. Sa ospital, tumahimik ang lahat. Ilang segundo silang nasa dilim. Pagkatapos, narinig ni Vince ang hininga ni Pilo. Pilo! Buhay pa ako. Salamat. Pero pakisabi sa viewers, kung buhay pa sila, mag-donate naman sa therapy ko. Napatawa si Vince kahit nanginginig pa rin. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Mula sa hallway, may mahinang tunog ng paggapang. Wala na ang live stream, pero hindi pa tuluyang nawala ang balbal. Nang tumingin sila sa pinto, nakita nila itong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Mas maliit na ito. Mas mahina. Ngunit gutom pa rin. Sa likod nito, lumitaw ang babae sa room 300 at siyam, ang batang may laruang ambulansya, at ang mga aninong matagal nang nakakulong sa ospital. Hindi na siya pinapanood. Ngayon, maaari na siyang mapaalis. Paano? Huwag mo siyang takbuhan. Huwag mo siyang i-content. Tingnan mo siya bilang siya, gutom na isinilang ng kasakiman. Pwede bang ibang tao ang tumingin? Ako ang titingin. Lumapit si Vince sa hallway. Wala na siyang kamera. Wala nang ilaw. Wala nang viewers. Siya lang, ang takot niya, at ang halimaw na matagal niyang ginawang biro. Hindi ka namin panonoorin. Umangat ang ulo ng balbal. Hindi ka namin gagawing trending. Nanginig ang katawan nito. At hindi ka nakakain ng takot ng ibang tao. Biglang humangin sa loob ng ospital. Mula sa lahat ng kwarto, lumabas ang maliliit na liwanag, parang apoy ng kandila. Dinala ng mga ito ang mga pangalan ng mga naiwan sa ospital. Isa-isa, pinalibutan nila ang balbal. Hindi ito sumigaw ng malakas. Hindi ito lumaban ng gaya ng halimaw sa pelikula. Unti-unti lang itong lumiit na parang aninong nawawala ng taong naniniwala sa kanya. Hanggang sa ang natira na lang ay isang lumang hospital tag nasunog ang gilid. Romy Salvador. Kinuha ito ng babaeng mula room 300 at siyam. Matagal na kaming naghihintay na may hindi lang manonood. Patawarin niyo ako. Hindi kami ang kailangan mong hingan ang tawad lang. Lahat ng ginawa mong palabas, kailangan mong ituwid. Unti-unting naglaho ang babae, ang bata, at ang mga anino. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hindi amoy sunog ang ospital. Amoy ulan. Amoy umagang malapit nang dumating. Nang makalabas sina Vince at Pilo, nakaupo pa rin si Mang Osing sa tindahan. Buhay kayo. Opo. Pero yung kaluluwa ko, nasa loading screen pa. Tay, totoo pala lahat.
Hindi lahat ng totoo, kailangan munang maranasan para paniwalaan. Ano pong gagawin namin ngayon? Kung may natutunan ka, tigilan mo ang pagpapalakas ng takot ng iba. Gamitin mo ang boses mo para magpaalala. Kinabukasan, nag-trend din si Vince. Hindi dahil sa halimaw. Dahil sa unang video niya matapos ang gabing yon. Mga kawalang takot, hindi ito horror challenge. Ito ay paalala. Huwag kayong papasok sa abandonadong lugar. Huwag ninyong gawing content ang trahedya ng iba. At kapag may lugar na humihingi ng respeto, ibigay niyo yon. Marami ang hindi naniwala. Marami ang nagsabing gimmick. Ngunit may mga nanood ng replay ng live bago ito tuluyang nawala sa internet. Sa huling bahagi ng video, bago mag-black screen, may isang frame na hindi maipaliwanag. Makikita si Vince na nakatayo sa hallway. Si Pilo na hawak ang kandila. At sa likod nila, sa dulo ng pasilyo, ang balbal. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakatakot. Sa pinakamadilim na bahagi ng frame, may nakasulat sa pader. Hindi gamit pintura. Hindi gamit dugo. Gamit alikabok ng daliri. Huwag kayong manood ng mag-isa. Mula noon, tumigil si Vince sa mga viral challenge. Gumawa siya ng mga documentary tungkol sa kasaysayan ng mga lumang lugar, kasama ang babala at respeto. Si Pilo naman nanatiling kasama niya. Basta walang abandoned hospital, abandoned school, abandoned mall, abandoned seer, at abandoned kahit ano. Pilo, documentary tayo sa lumang simbahan. Active ba yan? May tao. Meron. May ilaw. Meron. May pagkain sa labas. Meron. Sige, spiritual content tayo. Ngunit kahit nagbago na sila, may isang bagay na hindi nawala. Tuwing 3:00 ng madaling araw, kapag may bagong vlogger na nagbabalak pumasok sa San Rafael Hospital, kusang lumalabas sa recommended videos nila ang lumang thumbnail. Nakita sa live gane halimaw. Kapag pinindot mo yon, hindi na magpi-play ang video. Itim lang ang screen. Ngunit may maririnig kang mahinang boses. Kung naririnig niyo ako, huwag kayong pumasok. At kung nasa loob na kayo, huwag ninyong bubuksan ang kabinet. Pagkatapos may tutunog na notification. Isang bagong comment. Walang pangalan ang account. Walang profile picture. Isang linya lang. Nasa likod de Venny nanonood. Kaya kung ikaw ay mahilig sa horror videos, live streams, at viral challenges, tandaan mo ito. May mga nilalang na hindi pumapasok sa bahay mo sa bintana. Hindi sila kumakatok sa pinto. Hindi sila umaakyat sa bubong. Minsan, dumadaan sila sa screen. At kapag pinanood mo sila ng matagal, baka hindi mo na napapansin. Hindi na ikaw ang nanonood. Ikaw na ang pinapanood. At dito nagtatapos ang kwento ng ang vlogger na nag-live sa abandonadong ospital. Ang aral ng kwentong ito, huwag gawing libangan ang trahedya ng iba. Huwag gawing content ang takot, lungkot, at alaala ng mga taong minsang nasaktan. Ang respeto sa patay, sa lugar, at sa buhay ng iba ay mas mahalaga kaysa views, likes, at followers. Tandaan din natin, mga kaibigan, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Hindi nito hinihikayat ang pagpasok sa abandonadong lugar, paglabag sa batas, o paggawa ng mapanganib na challenge para lang sumikat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig mag-live kahit madilim ang paligid. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero bago ninyo isara ang video, tingnan muna ang likod ninyo. Baka may nanonood na hindi kasama sa viewer count.